Kapag po ba nakakita ka ng ganito, double tap po ba kagad yung nasa isip nyo? Or kapag ganito naman, double bottom din po ba kagad? Okay lang po yan, kasi baka tama naman. Pero paano po ba makakasigurado na yung pattern na tinitignan natin is double top nga ba? Or double bottom? So for this video, pag-uusapan po natin ano po ba yung double tops and double bottoms and how to trade using this pattern. Bago ko lang po simulan yung video, disclaimer lang po, hindi po ako financial expert or financial advisor. It's just for educational purposes po. Thank you. Simulan po natin sa double tops and double bottoms. So yung halimbawa po natin ngayon, kung makikita nyo po, unang-unang dapat natin tandaan, dapat po nasa trending market po tayo. Katulad po ng example natin ngayon, nasa uptrend po tayo. Kung makikita nyo, merong higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Kung makikita nyo naman po yung sa last wave natin, merong another higher highs and higher lows. Pero yung next po, it refused na malampasan yung previous higher highs natin. Kumbaga, lumevel lang po siya. Ibig sabihin, the market is refusing to continue the market na po. Yan po yung tinatawag natin na double tops. Ibig sabihin, pa-reverse na po yung market from uptrend to downtrend. Sunod naman po natin titignan is yung downtrend po na market. Again, dapat po nating tandaan, dapat nasa trending market po tayo. Katulad po nito, downtrend po, merong lower low, lower high, lower low, lower high. Tsaka, emphasize ko lang po yung double tops and double bottom pattern. These are the patterns na ginagamit po kapag pa-reverse na yung market. So, dapat talaga nasa trending siya. And then, kapag pa-reverse na, kung makikita nyo naman dito, nag-form na siya ng double bottom. Ibig sabihin po, di na siya lumampas dito. Lumebel na lang po siya. Ibig sabihin, the market refused to continue the downtrend and possible na po na mag-reverse paakyat yung market or yung price. Ganito mo po mako-confirm kung yung pattern na tinitignan nyo is double top talaga. So, dapat meron po siyang first top, meron neckline, tsaka meron pong two top or second top na tinatawag. And then, pinaka-importante po, dapat po makonect nyo po yung first top natin sa second top natin. Kung nakikita nyo po yung zone na to, ito, yung wick po ng candle ng first top, tsaka yung body. Yan po yung zone na dapat matouch ng second top natin. Pagkatapos na pong matouch, dapat po hindi po siya mag-close above this line. Kung nakita nyo naman, same po nangyari, um, na-touch na po yung zone na to, pero dito po siya nag-close. Okay lang po siya mag-close dito sa loob ng zone or sa baba ng zone. Ang importante po, hindi po siya mag-close above this zone. Kasi if ever po nag-close po siya dito na zone, ang ibig sabihin po nun, it's a trend continuation. Possible po na umakyat pa po yung market instead na bumaba. So, yun po yung tatandaan dapat natin. Sa double bottom naman, pareho lang po. Dapat po meron pong first bottom, meron ding neckline, tsaka meron po tayong second bottom. Same lang po yung tatandaan natin. Dapat po makunik po natin yung zone ng first bottom sa second bottom natin. Halimbawa po, yung zone po na to ng first bottom hanggang sa weak po niya, dapat po yung weak po ng second bottom matatouch po yung zone ng first bottom. Okay lang po siya, basta kailangan po matouch, okay lang po siya mag-close dito sa loob, or okay lang din po siyang mag-close hanggang dito lang. Ang importante po, yung weak po is umabot po sa zone na to. So again, okay lang siya mag-close dito sa loob ng zone or mag-close below or above the zone. Basta na-touch na po niya yung zone na to. Ang hindi po pwede mangyari is kapag dito po siya nag-close below that zone. Kasi nga po, instead of reversing, baka po
instead of reversing pataas, baka po mag-continuation pa sa downtrend yung market kasi nag-close siya below the zone of the first bottom. Possible po na mangyari pa ganun, pa nag-close po yun, papababa po yung market. Kasi that's a trend continuation na po. Ano po ba yung mga dapat tandaan kapag nagtitrade gamit po yung double tops or double bottom? Simple lang po. Unang-una, number one, identify the trend of the market. Second, use the Elliott wave theory. Explain ko rin po yan mamaya. Next is yung shooting star or engulfing candle. Sorry, it's engulfing dapat, hindi engulfing. Pasensya na po kayo. And then next, enter the trade and then set our target. So tara, simulan na natin. First, identifying the trend. So ngayon nandito po tayo sa trading view. XRP po yung market natin. And then, nasa 15 minutes time frame po tayo. Kagaya po ng steps na dapat nating i-follow, dapat po una-una identify the trend. So meron po tayong example dito. Medyo komplikado lang po tignan pag nasa chart na. Pero soon enough, I know na mamamaster nyo rin to. So unang-una, dapat po nasa trending yung market natin. Kasi nga, yung double tops or double bottom, it's a reversal pattern. So, dapat muna nasa trend po yung market before po siya mag-reverse. So, kung titignan po natin ngayon, currently nasa trending market po tayo hanggang dito. Ito lang po yung example natin hanggang dito. So, um, ito po yung first sign niya, low. And then higher high, higher low, and then higher high. So, basically, since it's creating higher high and higher low, nasa uptrend po tayo. Yung second step naman po na dapat nating i-follow is yung Elliott wave theory. Yung Elliott wave theory po, ibig sabihin po nito, um, possible po na mag-reverse na yung market after 5 waves. Basically, minimum of 5 waves before po possible mag-reverse yung market. Halimbawa po neto, ito po yung wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. And then, after ng 5 waves, it's not always 5, but that's the minimum before it can be before we can think that the market is reversing. So, ito, kagaya nga ng example dito, naka 5 waves na po siya, possible na po mag downtrend na yung market from an uptrend. At yung pangatlong step po is look for either engulfing patterns or shooting star po. Since double top pattern po yung pinag-uusapan natin ngayon or yung example natin kanina. So, ganito po yung example ng engulfing candle. Pag bearish po, ibig sabihin pababa po yung market. Pag na-expect nating bumaba yung market, ito po yung pattern na dapat tinitignan natin. Engulfing candle. Kung makikita nyo po, unang-una, nasa green candle pa po siya, pero nag-open po siya above the previous candle, pero nag-close po siya below the previous candle. That's what we call the engulfing candle po or pattern. And then next po is yung shooting star. Kung makikita mo po, regardless of the color, as long as each shooting star, pasok na po yan. Halimbawa po nito, dito po nag-open yung market, and then tinry po itinaas yung price pero hindi kaya talaga, binagsak pa rin. So that's a strong bearish sign. Katulad din po dito po nag-open yung market, sinubukan pong iakyat pero bumagsak pa rin talaga at nag-close below where it opened. So that's a strong bearish downtrend or pababa talaga. So ayan po, kagaya po ng example natin kanina, meron po tayong shooting star dito na candle. So pasok na po siya sa ating mga steps na dapat i-check. Reviewin lang po natin yung mga steps na dapat makita natin before tayo pumasok sa trade. Unang-una, dapat po nasa trending market po siya. So nakikita nyo naman, meron siyang higher high, higher low, higher high. So basically, nasa uptrend po siya. Yan po yung step 1. Step 2 po, dapat pasok po siya sa Elliott wave theory natin. Ano nga po yun? Dapat meron pong minimum of 5 waves before na-consider na possible mag-reverse yung market. So ito, meron naman siyang 5. 1, 2, 3, 4,
5, pasok po siya. And then pangalawa po, dapat yung second top natin, makakita po tayo ng either engulfing candle or shooting star candle. Sa example po na to, meron po tayong shooting star candle. So, pwede na po yan. Ngayon, kailangan na natin ma-confirm na double top po yung pattern na tinitignan natin. Ano po ba yung mga dapat natin consider? Di ba po, again, dapat nasa trend. And then, pasok sa Elliott Wave Theory. And then, yung pinaka-importante sa lahat, dapat po makonect natin yung first stop sa second top. Yung first stop po, dapat, ito po yung zone ng first stop dito. Dapat po makonect natin yung first stop sa second top ng double top natin. So, yung first stop natin, dito po siya nag-close. And yung price po niya umabot po dito kasi nandito po yung wick niya. And then as discussed, dapat po yung second top natin, dapat niya po matouch yung zone na to between here and then here. And sa nakikita naman natin, na-touch naman po niya. Pero dapat hindi po siya mag-close above this wick. Pwede lang po siya mag-close between this zone or even below the body or within the body of the first stop. Okay lang po yan. Importante na touch niya po yung zone na to at hindi po siya nag-close above this wick. And then, that's considered as valid double top. Ngayon, kailan po tayo mag-entry or mag-enter ng trade? Ayan, kita nyo po yung shooting star candle natin dito. Dito po siya nag-close. Yung price po niyan is nandito po. Tignan nyo lang sa kanan banda. Yung price po niyan is 0.5327. Pwede na po tayo mag-entry sa ganyang price. Ngayon, pagkatapos po mag-entry, saan po yung stop loss? Yung stop loss po natin dapat above po the highest wick. So, pwede mo lagyan ng counting space para may para po makapag-brief naman yung stop loss natin. Lagyan mo na lang ng counting space as long as it's above the highest wick of the double top. Ngayon yung target naman po, asan po dapat yung target natin? Yung target po natin is dapat po dun po sa zone kung saan nagre-react yung market. So, gawin po natin dito, dapat po we have to look at the left side. Tignan po natin, pwede po dito yan. Kasi makita nyo naman po, looking left, dito po nagre-react yung price. Ayan, kita nyo naman, nagre-react talaga yung price dito. First touch po nandito. First reaction. Second reaction nandito. And then, third reaction nandito. So, looking at this, it's a strong sign na pwedeng abutin po ito ng price ng XRP. So, let's check the price of the target. The target is 0.5234. So, yun lamang po. Meron tayong complete setup ng trade. Tignan po natin yung result. Ayan. Kung makikita nyo po, nandito po yung target natin kanina. Nasa baba. And then, inabot po siya ng market kasi hanggang dito po inabot ng price natin. So, basically, it's a winning trade po. So, another example naman po tayo. And this time, we'll be using double bottom pattern. First step po na dapat natin tignan is yung trend ng market. Yes, nasa downtrend po siya. Tingnan nyo naman, pababa po yung price neto. Pangalawa is yung Elliott Wave Theory natin. Meron po siyang 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5. And then next po natin titignan is engulfing candle or hammer candle. Yung hammer candle po, yan po yung opposite ng shooting star natin kanina. Ito naman po yung example ng hammer candle. Ayan yung kulay green po. Kung nakikita nyo po, para po siyang martilyo. So, yan po yung dapat natin tignan kapag paakyat po yung market. Kapag double bottom po yung pattern na tinitignan natin. So, pwede na tayo mag-entry. Dito po nag-close yung hammer candle natin. Yung price po niyan is 0.4682. So, meron na po tayong entry. Yung next na po natin hahanapin is yung target po. Kagaya nga po ng napag-usapan, kailangan po natin hanapin yung zone kung saan nagre-react po yung mga prices. And in this example po, nandito po yung zone kung saan nagre-react yung prices. Nakikita nyo naman, there's a reaction here,
Meron din po dito. At syempre, dyan po yung neckline natin. So magandang target po yan. So for this trade po, yung target natin is 0.4723. And then, check na po natin yung result. Ayan, nandito po yung target natin, umabot po yung price na nandito. So basically, it's a winning trade po. Yan naman po para sa video na to. I hope na nakatulong po ako. I hope na nakadagdag po kahit paano sa inyong trading knowledge yung mga naituro ko po today. If you're interested in learning more about my trading strategy po for 7 years of trading, please don't forget to subscribe and like the video po. Maraming salamat.